mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating Midweek Fellowship live stream. Sa gabing ito, tayo po ay muling nagkatipon kahit sa online upang magpuri, mag-aral ng salita ng Diyos at patuloy na lumagyo sa ating pananampalataya. I-like at i-share natin ang live streaming ng fellowship na ito sa ating mga kaibigan, kakilala, upang sila naman po ay mapagpala ng salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. Amen! Bago tayo magpatuloy, inhalin at samahan natin ang music ministry sa paghahatid ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Sama-sama natin pagdiwang ang kaligtasan, ang kabutihan ng ating Panginoon. Sama-sama tayong sumayaw, umawit, pumalakpak at magpuri sa Kanya. Hallelujah! Kagalakan sa puso'y umaapaw na di may salarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasal ay napatawad na. Sama-sama tayong umawit! Nagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Minsan pa, sama-sama tayong umawit! Kagalakan sa puso'y umaapaw na di maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang tulong ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasal ay napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Salamat, O Diyos! Gaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus! Pinagdiriwang ka! Hallelujah! Sama-sama tayong magpuri na may kagalakan sa ating puso. Purihin ka, Panginoon! Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, sama-sama tayong sumayaw at umawit. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, minsan pa. Pinagdiriwang ka, oh
Kings. Glory to your name. Hallelujah. Praise the mighty name of Jesus. The beautiful name of Jesus. The powerful name of Jesus. Hallelujah. Praise the King of Kings. Praise the Lord of Lords. Praise the healer, our Savior. Praise the answer. All of you, Jesus Christ. Everything, Lord. Everything is all about you, Lord Jesus. Ang lahat ng bagay, ang lahat ng narito, ang lahat ng buhay, Panginoon, ay mula sa iyo, Panginoon. At mula sa iyong kagandahang loob, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa lahat ng meron sa buhay namin, Panginoon, sa bawat araw, sa bawat paghinga, sa bawat segundo, Panginoon. Na kami yung nabubuhay, Lord, na puno ng pag-asa. Andun yung pag-ibig mo, Panginoon. Yung kagalakan, O Diyos, yung kapayapaan na hindi kayang alisin ng mundong ito, Panginoon. Yung kalakasan, Lord, sa bawat salita mo, Panginoon. Sa bawat pangako mo, Lord, na nagbibigay pag-asa sa amin, Lord Jesus. Lord, we can't thank you enough for everything, Lord, you have done in our lives. Lord, higit ka sa sapat, Panginoon. At Lord, we know na kulang pa yung palakpak namin, yung pagpupuri namin, yung pag-awit namin sa iyo, Lord. For everything you've done, Lord. Sa bawat himala na ginawa mo, Lord. Sa bawat imposible sa amin na ginawa mo posible, Lord. Sa lahat ng bagay na pinagkaloob mo, na pinagdasal namin, Lord. At sa lahat ng bagay, Panginoon, na hindi pa dumarating, pero Lord, at alam namin, Lord, you are working in ways you cannot see, Lord. And we just want to lift them up to you right now, Lord. Lord, you know ano ang nasa puso namin. You know our hearts, Lord. Alam mo ang nasa isip at puso namin. And right now, Lord, we just want to surrender everything to you, Panginoon. Lord, kayo na ang bahala, Lord. We just want to lift everything, Lord. And puro papuri na lamang, Panginoon, ang itataas namin at iawit namin sa Lord. Because we believe, Lord, in praising there is power. In praising there is healing. In praising there is victory. In praising there is power. There is Jesus. Hallelujah. And Lord, we just want to continue, Lord, to worship you. And this privilege na pinagkaloob mo sa amin, Lord, na may boses kami, Lord, may kalakasan kami, meron kaming kamay, may paa kami, may buhay kami, Lord, na makapagpuri sa iyo, Lord. Hallelujah. And Lord, we just want to lift everything, Lord. Lahat na nangyari sa buhay namin, all the past, all the present, all the future, Lord, we lift them up to you right now, Lord, because we believe you are the healer, you are the Savior, Lord. You are the name above all names. You have the power, Lord Jesus. Kailanman di mo kami pinabayaan, Panginoon. Tapat ka, tunay kang, O Diyos. Higit ka sa lahat. Kaya sa oras na to, sama-sama namin ihahayag kung gaano ka kabuti sa buhay namin, kung gaano ka katapat, Panginoon. And we're so excited, Panginoon. Ano pa yung gagawin mo sa buhay namin? Just right now, Lord, we just want to thank you with all of our hearts. Thank you, Jesus, for everything you have done, Lord. Thank you, Lord, sa bawat araw. Thank you, Lord, for the strength for our family. Thank you, Lord, for our health. Thank you, Lord, for our work, our life, Lord. Thank you, Lord, for this family, for this church, for this freedom to worship you. Hallelujah. Brothers and sisters, let's continue to lift everything to Jesus, our praises, our hopes, our desires. Hallelujah. Let's praise Him in spirit and in truth. Let us sing with all of our hearts. Let's declare that He is good all the time. Praise your name, Lord. Purihan ka namin, Panginoon. Hallelujah. Oh, Diyos. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng
ihayag sa ating puso. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Salamat, Panginoon. Oh, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Diyos, napakabuti. Sa'yo ako'y lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay, karangalan at pupuri, sa'yo lamang lahat. Sama-sama tayong umawit sa ating Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong bihag, luluwan at iingkan. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Minsan pa ating hinarap, napakabuti mo, aming Diyos Ama. Luluhan at
Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapanan. Pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang iyong tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, Salamat, Panginoon! Sa'yo lamang ang papurit ko sa salamat ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Mga kapatid, ituon na po natin ang ating mga puso at isipan sa Panginoon. Tayo po ay dadako sa pinakamahalagang yugto ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi ng ating kapatid na si Brother Alfred Carpio sa series na Encountering Jesus and His Healing sa topic na Healing Peter's Mother-in-Law. Minsan po, purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Magpalang araw po mga kapatid. Ngayon natili po tayong ligtas kasama ng mga mahal po natin sa buhay. Sa pagkapatuloy po ng ating serye, Encountering Jesus and His Healing, ang magiging topic po natin, Healing Peter's Mother-in-Law. Mababasa po natin ito sa Matthew 8:14-15. Sama-sama po muna tayong manalangin. Pagpalang Ama, nagpupurit nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na binibigay niyo po sa amin na kami po ay makapakinig ng inyong mga salita. Dalangin po namin na tanging ang mensahe lamang po na nagmumula sa inyo ang aming mapakinggan at paunawa niyo po, buksan niyo po yung aming puso't isipan sa mensahe na ibig niyo po matutunan ng bawat isa. At dalangin po namin sa lahat po ng ito, kailangan po yung madakila, maitaas, mabigyan ng karangalan, kapurihan. Ito po dalangin po namin in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, Lord. So sa topic nga po natin, so tingnan po natin yung ginawang pagpapagaling ng Panginoon sa biyenan ni Pedro. So yung pong pagpapagaling, so nakita po natin na higit po ito na bibigyan ng kagalingan yung ating pong physical na katawan. Nakikita rin po natin dito yung habag. Una, yung habag po ng Panginoon, yung malasakit po niya para sa atin, yung kanya pong misyon at yung pong paghahari ng Diyos. Sa pagpapagaling na ginawa po ng Panginoon sa biyenan ni Pedro, so makikita rin po natin
na yung kapangyarihan, yung authority na meron po si Jesus Christ. So nandun po na maaring ang bawat isa, so meron pong mga struggle, may mga pagsubok na kinakaharap. Hindi man po ito karamdamang pisikal, maari po ay ito'y emosyonal, sa isipan, sa financial. So may mga karamdaman din po tayong kinakaharap o yung mga pagsubok. At ang lahat po ng ito, ibig din po ng Panginoon na tugunin, solusyonan po sa ating buhay. Una po, siya po ang nagmamalasakit sa atin. At higit po sa panahon po na kailangan po natin ito. At ang Panginoon po, siya po yung nakaalam nung tunay po nating kalagayan dahil po sa kanyang pagkakatawang tao. So naranasan din po niya yung kalagayan natin. At siya po ang tunay na nagmamalasakit sa bawat isa. Ang Panginoon din po ang binigyan ng authority, yung pangalang higit sa lahat ng pangalan. At wala pong karamdaman na hindi niya kayang pagalingin. So makita rin po natin na yung pagpapagaling ng Panginoon. So ito po ay for restoration. So tayo po ay maging buo para po tayo ay tunay na makalaya. At sa mga nakaranas po ng kagalingan mula sa Panginoon. So ang tanong, ano po yung ating naging tugon? So ito po ba ay nagdulot po sa atin na tayo po ay maglingkod at mamuhay ng may pag-ibig, katulad po ng pag-ibig na ipinamala sa atin ng Panginoon. So salamat po sa Panginoon dahil sa kanya pong biyaya. So tayo po ay tumanggap sa kanya ng abot-abot na kaloob. So we receive grace on top of grace. Ngunit tayo po ay hindi lang uh, receiver of grace. So sa pamamagitan din po ng bawat isa, tayo po ay maaari ding maging daluyan ng pagpapala. At ang bawat isa nga po na mananampalataya, mga inaring anak ng Diyos, ay tinawag din po na maging lingkod at tagasunod ni Kristo. So yan po yung mga bagay na pagtutuunan po natin. So sa topic po natin sa araw po na ito. So basahin po muna natin yung sinasabi sa Mateo chapter 8:14-15. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyena nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon ang babae at naglingkod kay Jesus. Amen. So ito po yung pangyayari ng pumunta si Jesus Christ sa bahay ni Pedro. At doon nga po nakita po niya yung biyena ni Pedro na nakaratay at nilalagnat. At doon na po gumawa ng himala ng pagpapagaling ang Panginoon. Nung hinawakan po nito ang kamay ng babae, ito po ay gumaling. Yan. At ang respond naman po ng babae, bumangon at naglingkod kay Jesus. Amen. So sa una po, binanggit po doon na ang Panginoon po. Yan. So talaga pong sinadya po niya, pinuntahan po niya yung tahanan ni Pedro kung saan po nakaratay sa karamdaman yung kanyang biyenan. Amen. So bagamat kayang-kaya naman po ng Panginoon na pagalingin kahit sa malayo yung may karamdaman. So katulad po nung pagpapagaling po niya sa alipin ng isang opisyal ng hukbong Romano. So nung sinabi po sa kanya nung opisyal na hindi niya na kailangan pumunta sa kanilang tahanan, na sabihin lang niya at yung kanyang alipin ay gagaling. At totoo naman po na nagawa pong pagalingin ito ng Panginoon. Ngunit sa pagkakataon po na ito ay pinuntahan ng Panginoon sa bahay. Amen.
So yung pong biyenan ni Pedro. Yan. So talaga pong intentional yung ginawa ng Panginoon. At sa buhay din po natin, yan. So ibig pong ipakita rito na ang Panginoon din po ay dapat na pinatutuloy po natin sa ating mga tahanan. So hindi lang po nakakasama natin ang Panginoon pag-araw ng linggo o araw ng pagsamba ng ating pong fellowship, ng ating mong mga prayer meeting, Bible study, kundi sa bawat araw ng ating buhay. At ibig po ng Panginoon na tayo po kanyang makasama, na siya po ay ating patuloyin sa ating tahanan, sa ating pamilya, sa ating pong maging sa personal na mga kinakaharap sa buhay. Gusto po tayong samahan ng Panginoon. Sabi nga po niya sa Pahayag 3:20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Amen? So nandun po yung desire ng Panginoon na tumuloy sa ating pong tahanan. At ayon nga pong binabanggit nga po rito na pintuan ay yung ating puso. Amen? Na patuloyin po natin, tanggapin po natin ang Panginoon sa ating buhay. At pag sinabi nga po nating buhay, ay lahat na po ng aspeto nito. So hindi lang po yung ating buhay spiritual, kundi lahat po, lahat ng patungkol sa atin, maging yung ating mga alalahanin. So ibig po ng Panginoon na tayo po ay um, saluhan po niya, samahan po niya, at ito po ay bukas na paanyaya sa bawat isa. So hindi po sa pilitan. Sabi nga po ang Panginoon ay nakatayo at kumakatok sa pintuan. So hindi po tayo pepersahin ng Panginoon. Ngunit anong biyaya, anong laking biyaya pag ang tao ay pinatuloy sa kanyang buhay ang Panginoon. Amen. At yung ginawa pong pagpapagaling ng Panginoon, yan, sa biyenan ni Pedro. So kung titingnan po natin, um, at talaga pong desire ng Panginoon, ibig ng Panginoon, na bagamat wala pong humiling sa Kanya, hindi po hiniling ni Pedro, hindi po hiniling nung asawa ni Pedro o nung biyena ni Pedro, talaga pong ang Panginoon po yung um, nagsadya do sa tahanan nila Pedro at para nga po pagalingin yung kanyang biyenan. Dahil po nandun yung malasakit ng Panginoon. Sabi po sa mga awit 34:18, tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Amen. So nandun po yung compassion, nandun po yung malasakit ng Panginoon, at nandun din po yung pagtulong ng Panginoon. Amen. So ibig talaga po ng Panginoon na tayo po ay abutin, pagalingin, at kahit hindi pa man po natin sinasabi sa Kanya, ay alam na po ng ating Panginoon kung ano po yung ating mga bigatin, dalahin, yung ating karamdaman, at mga alalahanin sa buhay. Sabi po sa Mateo 6:8, huwag niyo silang tularan o tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Amen. So alam na po ng ating Ama sa langit kung ano po yung kailangan natin. Amen. So at nandun po yung desire na kung tayo po ay may karamdaman, ang ibig po ng Panginoon, tayo po ay gumaling. Kung tayo po ay may bigatin, tayo po ay magkaroon ng kapahingahan. Amen. At kung may bagabag, yan, so gusto po niya, magkaroon tayo ng kapayapaan sa piling niya. Amen. At nakikita po ng Panginoon yung ating kalagayan, at nandun nga po yung malasakit niya
sa atin. So alam po ng Panginoon. So hindi po lingid sa Kanya yung ating pong mga alalahanin, yung ating pong mga kinakaharap, yung ating pong sakit o kahirapan. Amen. At nandun po yung malasakit ng Panginoon. So hindi po natin kailangang itago sa Kanya na magkunwari po tayo na tayo po ay okay. So ayos po yung ating kalagayan na ngunit sa loob-loob po natin ay meron po tayong bigating dala-dala. Ito man po ay sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon. Alam po ng Panginoon kung ano po yung kalagayan po natin. Alam po ng Panginoon ano yung dinaramdam po natin, mga alalahanin po natin. At bukod sa alam po ng Panginoon, ibig po niya na tulungan po tayo. Um, Bigyan po tayo ng kapahingahan, i-restore po tayo ng Panginoon. So, lahat ng aspeto ng buhay po natin ay maari po nating ipagkatiwala sa Kanya. Ang tanong po ay nagawa na po ba nating patuloyin ang Panginoon sa ating buhay, sa ating tahanan? Binuksan na po ba natin ang ating sarili sa Kanya? Ito po ay nagsisimula sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil po ang Diyos at ang Kanyang salita ay iisa, na ang tumatanggap po sa Kanyang mga salita ay ang Diyos po mismo ang tinatanggap. Ang tinatanggap ay mismong si Jesus Christ. Amen. At ano po yung nung pong pumasok sa tahanan nila Pedro ang Panginoon. So ano po yung nakita po niya? So yun nga pong biyenan ni Pedro na nilalagnat at nakaratay sa higaan. Amen. So yung pong karamdaman, ayan, so yung pong tulad nung naranasan nung biyenan ni Pedro, so ito po ay physical na karamdaman. Yan. At hindi po simple kasi nakaratay. So maaring matindi pong karamdaman yung sitwasyon po nung biyenan ni Pedro. Sa buhay po ng bawat isa, so maari nga po na iba't ibang uri ng karamdaman yung nararanasan po natin. So maaari din pong karamdamang pisikal, so napakarami po ng karamdaman. At ito po ay inaalala ng marami, lalo na po yung mga nababalita na pagkalat ng sakit. At nandun po, hindi lang karamdamang pisikal, so pati po yung sa isipan. So nababagabag po tayo, nag-aalala po tayo. At kung mayroon na talagang karamdaman, so affected lahat. So yung financial, yung maaring yung mga gusto mong gawin, hindi mo na magawa. So dahil po sa karamdaman. So sa um, Bible din po, so marami din pong nabanggit na iba't ibang uri ng karamdaman. At ito po, lahat ng karamdaman na inilapit kay Jesus Christ, Kanya pong pinagaling. Amen. So makakaasa po tayo, anumang uring karamdaman ito, kayang-kayang pagalingin ng Panginoon. At hindi po karamdamang pisikal lang. So dahil nga po maaring may ibang bagay din na tayo ay dinadamdam. So maaring nga po na sa emosyon, sa isipan, mga alalahanin. Maaari din po na may pagkakataon na ang pakiramdam po natin na tayo ay hinang-hina o napapagal. So dahil para po ang buhay po natin napakabilis, ang daming mga alalahanin. Pagka tumingin ka sa kabi-kabila, so hindi maganda yung makikita mong nangyayari. Maaari po ito yung nagdudulot sa atin ng kapaguran. At maaari din po physically, so sa maghapon ng ating pong pagtatrabaho, pag-aaral,
yung pong gawain sa bahay at mga iba pa pong gampanin, gawain. Ito po ay nagdudulot sa atin ng kapaguran. Yan. Ngunit ito rin po ay kayang-kaya pong pagalingin ng Panginoon. Maaari pong may pagkakataon na ah, ang pakiramdam po natin. So, ah, kahit ginawa na po natin yung the best natin, hindi mangyari yung ibig po natin. So, kulang yung ating kakayanan at lakas. So, we feel helpless. So, may mga pagkakataon na um, wala na tayong magagawa. Amen. So, hindi na natin kontrolado yung pangyayari o yung sitwasyon o wala na tayong kakayanan. So, maaring kamukha po nung biyenan ni Pedro na nakaratay. So, physically, so hindi niya magawa yung gusto niya o dapat niyang gawin. O maaari nga po na na-stress na tayo. So, nung sa panahon po natin ito, parang nagiging madalas. So, nagiging pangkaraniwan na yung mga usapin tungkol po sa anxiety, sa depression, so yung burnout, so sa trabaho, at sa iba pa pong mga bagay na parang marami ay parang gusto na lang sumuko o parang nawawalan na ng pag-asa. At maaari din po na bagamat tayo nakakakilala na sa Panginoon, naranasan na po natin yung kanyang kagandahang loob, pero dumating sa point na para bang ang pakiramdam po natin, we are spiritually dry, na parang hindi po natin maranasan ang presensya ng Panginoon. Na bagamat regular naman tayo na dumadalo, nakikinig ng salita ng Diyos, pero parang bakit merong nag-iba? Maging iyan po, alam po ng Panginoon at gusto po. Yan. So especially yung pong ugnayan po natin sa Kanya, yung spiritual na relasyon po natin sa Panginoon, ito po ay ma-restore. Amen. Kaya nga po, nag-alay ng buhay ang Panginoon. So dahil nakita po niya yung ating tunay na kalagayan. So sa pagkakataong tao po ng Panginoon, so nung sinimulan po niya yung kanyang ministeryo, so ano po yung nasaksihan ng Panginoon at ano po yung naramdaman po niya. Sabi po sa Mateo 14:14, pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Amen. So nakita po ng Panginoon yung mga tao, lito, lupaypay, so parang mga tupang walang pastol, nandun po yung habag ng Panginoon. So nandun po yung compassion ng Panginoon. At ano po yung ginawa ng Panginoon? So hindi po yung habag pinakita po ng Panginoon, meron po itong aksyon. Yan. So hindi lang po siya sa salita o yung naramdaman po natin, kundi may kalakip na gawa. Amen. Kaya po yung compassion ng Panginoon, yung habag ng Panginoon, yung malasakit ng Panginoon, pinatunayan po niya sa atin. Amen. So yung ginawa nga po ng Panginoon, kasama po, part po ng ministry ng Panginoon, yung pagpapagaling sa mga may sakit. Amen. So bakit po? Bakit ibig po ng Panginoon na tayo pagalingin? Dahil nahabag po siya sa atin. So nandun po yung pag-ibig, nandun po yung habag ng Panginoon. At yung pinakalundo po na ito, yung lahat ng maaring ibigay ng Panginoon, ibinigay po niya. Inalay po niya yung kanyang buhay para sa atin, para tayo ay gumaling. Amen? Sabi sa mga awit, 103:13-13, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. And so naunawaan po ng Panginoon yung
tunay na kalagayan natin. So, kung minsan, yung iba po, lumalapit po tayo sa kapwa natin tao. Kung tayo po ay may problema, mga suliranin, pagsubok. So, minsan, iniisip po natin, bagamat nandun yung malasakit, so halimbawa po yung mga kapamilya po natin, kamag-anakan po natin, pero may time iniisip natin, ah, kulang yung kanilang pangunawa para tunay na maunawaan yung ating kalagayan. Maaari pong may time din na kulang yung salita para ma-express po natin, masabi natin sa kanila kung ano yung tunay po nating nararanasan. Pero lahat po yun, naunawaan ng Panginoon. So siya po yung higit na nakauunawa nung tunay po nating kalagayan. At wala nga pong nalilingid sa Kanya. Amen? Kaya makakaasa po tayo. Yan. So, alam po ng Panginoon yung sitwasyon natin. Hindi man po natin ipaliwanag o ipanalangin ng napakahaba o paulit-ulit. Naunawaan po ito ng Panginoon. At minsan kahit sa panalangin na um, hindi po ma-express through words, so parang kulang yung salita, ay nandun pa rin po. Maaari po nating idulog to sa Panginoon. Amen. So sa patnubay ng banal na Espiritu na nakaunawa do sa iniisip ng tao, sa kaibuturan po ng ating puso. So, idinudulog po tayo sa Ama. Amen. So, yun po yung maganda kung tayo po ay may ugnayan sa Panginoon. Amen. Lahat maaari po nating isuko sa Kanya. So, ito man po ay stress. Yan. So, kung tayo po ay pagod na pagod sa mga gawain, sa mga alalahanin, kung meron man po tayong galit, yan. So, hindi natin nagugustuhan yung nangyayari, may takot. So, anumang dahilan, bakit ka natatakot? O pagdududa. Yan. So, maging po yung mga bagay po na ito, kung ikaw ay nadi-discourage, nasisiraan ng loob, parang nawawalan ka ng pag-asa. So lahat po na ito, i-surrender po natin sa Panginoon. So nandun po yung kanyang habag. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya. Gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Yan. At alam po ng Panginoon kung ano yung tunay po nating kalagayan. So nakikita po tayo ng Panginoon. Yan. So baka may time po, may mga tao na ang tingin ay walang nakakaunawa sa kanila, walang nakakapansin sa kanila o nakakaalam ng kanilang kalagayan. Alam po ito ng Panginoon. At siya po ang tunay na nagmamalasakit sa atin. So kamukha po doon sa biyena ni Pedro, ano po ginawa ng Panginoon? So pinuntahan sa tahanan at hinipo. So hinawakan yung kamay at ito ay gumaling. Amen? So may mga ilang pa pong mga sitwasyon. Yan. So sa um, kasulatan na banggit na hinawakan din po ng Panginoon at sila ay gumaling. Dito po sa Marcos 1:41, sinabi po rito, nahabag si Jesus sa ketongin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko, gumaling ka. Amen. So kasi nga baka may doubt po tayo eh. Bagamat alam po natin na ang Panginoon ay makapangyarihan, magagawa ang lahat ng bagay, maaring ang hadlang na lang ay yung ating pong tiwala, paniniwala na ang ibig ng Panginoon tayo ay gumaling. So ito rin po yung inaalala nitong ketongin. Kaya ano po yung sinabi ng Panginoon? Oo, nais ko, gumaling ka. Amen. At hindi lang po sa salita eh. So dahil po talaga pong gustong ipaunawa ng Panginoon na ibig po niya, gumaling po tayo. Ano po ginawa ng Panginoon? Hinawakan niya yung ketongin. Hindi po ba yung ketong?
Lalo na po nung panahon na ito, wala pang gamot, nakakahawa. At yung mga tao nga po, diring-diri. Kaya ano po sila, yung hihiwalay. Yung may mga ketong at ang tingin nga po ay madumi. Yan. So, pero kahit po ganito yung tingin ng mga tao, ganito po yung kalagayan ng ketongin, hinawakan ng Panginoon. So, para po ipaunawa na ibig po niya na siya ay pagalingin. So, maaari din pong may sitwasyon po tayo na ang tingin po natin, we are beyond help. So, wala nang pag-asa. Maaring dahil po sa nagawa po nating kasalanan, ay hindi po tayo makalapit sa Panginoon. Nahihiya po tayo. Pero sabi ng Panginoon, nais ko, gumaling ka. Amen. At kaya po, patuloy na nangungusap ang Panginoon. Patuloy po na inaabot po tayo ng kanyang mga salita para maunawaan po natin kung gaano po siya nahabag sa atin. Gaano na lang yung kadakila, yung pag-ibig ng Panginoon para sa bawat isa. At lahat nga po, ginawa na ng Panginoon. So yung para po i-assure po tayo na ibig po niya. So kung nandiyan ka po sa sitwasyon na hindi ka makaahon sa kasalanan, sa karamdaman, sa kahirapan, sabi ng Panginoon, oo, nais ko, gumaling ka. Amen. At nandun po yung pag-abot ng Panginoon sa atin. Amen. At yung pong ginawang paghipo ng Panginoon, paghawak ng Panginoon, so ito po ay way para po pagalingin tayo ng Panginoon. At yung pong paghawak ng Panginoon, paghipo ng Panginoon, so it represents restoration of our lives. Na pagka na-encounter mo ang Panginoon, talaga pong merong mababago. You'll never be the same again. Amen. So pagka naranasan mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Ano lang po yung kailangan gawin ng tao. So nandun po. Kayang pagalingin. Nais ng Panginoon na pagalingin. Kailangan lang po na tanggapin. I-receive po natin yung ino-offer ni Jesus Christ. At hindi pwedeng walang mabago. Tiyak may mababago po sa atin pag na-encounter natin si Jesus Christ. So dahil po yung habag ng Panginoon. So ito po yung daan sa kaligtasan. Ito po yung daan sa buhay na walang hanggan. At dito pa lang sa lupa. So if you receive Christ, maranasan mo na po yung buhay na kaloob po niya. Buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi rin po sa Mateo 9:29, hindi po niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Yan. So bakit po mahalaga yung pananampalataya? So hindi po yung pananampalataya ang nagpapagaling. So wag po nating ipagkamali. Ang Panginoon po yung dakilang manggagamot. Siya po yung pinagmumulan ng kagalingan. Amen? So, pero bakit mahalaga yung pananampalataya? So, ito po yung way na pinili ng Panginoon para po matanggap po natin, i-receive po natin yung kagalingan na nagmumula sa Kanya. Kaya sinabi po niya rito sa bulag, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Amen. At kung titingnan nga po natin, mga pinagaling po ni Jesus Christ, so binanggitin po niya yon, yung pananampalataya. Pero hindi po pananampalataya ang nagpapagaling, si Jesus Christ. So pero kung hindi ka mananampalataya, so ibig sabihin, nire-reject mo, ayaw mong tanggapin yung ino-offer sa'yo ng Panginoon. O hindi ka naniniwala na kaya kang pagalingin ng Panginoon. O hindi ka naniniwala na gusto kang pagalingin ng Panginoon. So pero malinaw po sa kanyang mga salita, sinabi niya, ibig niya, gumaling ka. Amen. Ibig niya, maranasan mo yung kanyang kagandahang loob sa buhay mo. Amen.
Sabi rin po sa mga awit, 1:7:3, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. So ano mga pong karamdaman? Ito man po'y karamdaman sa kalooban, sa isipan, na maaring maging po yung mga doktor, yung siyensya ay sinukuan na, ilapit po natin sa Panginoon. Wala pong hindi mapangyayari ang Panginoon. So, ang tanong po, ikaw ba ay nabibigatan? Are you discouraged? So, meron po bang bigatin ang iyong puso? Ikaw ba ay nasaktan? So, meron bang ah, pangyayari sa buhay mo na na-trauma ka, nasiraan ka ng loob, so nabago yung isip mo, parang ayaw mo nang magtiwala, ayaw mo nang umasa o mangarap, isuko po natin lahat yan sa Panginoon. Ikaw ba ay um, yung may karelasyon na yung relationship nyo nasira? Ikaw ba ay parang litong-lito o hindi mo alam yung gagawin o parang hindi mo maunawaan yung kabuluhan bakit ka pa nabubuhay. Amen. So, gusto pong lunasan yan ng Panginoon. So, yan din po ay bagay na maari po nating isuko sa Kanya. Amen. At ibig po ng Panginoon na tayo po pagalingin sa ating karamdaman. So ano man pong uring karamdaman ito. So nung pong hinipo, hinawakan po ng Panginoon yung kamay ng biyenan ni Pedro, ano po nangyari? So sabi sa 15, hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. So siya ay gumaling. Amen. So instant healing. So, hindi po sa gamot, hindi po sa doktor, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? So, yung gamot po, yung doktor, instrumento lang po ito ng Panginoon. Pero ang Panginoon po, ang tunay na nagpapagaling. At yung kagalingan na nagmumula sa Panginoon. So, ito po ay complete. So, kung ano po talaga yung makabubuti sa atin. So, hindi lang po niya inaalis yung karamdaman. So, He also restore our strength. Yeah. So, ano yung ginawa po ng biyenan ni Pedro? Yeah. So, pagkatapos po, naglingkod sa Panginoon. Amen. So, nandun po yung immediate and complete healing or full restoration. So, yung pong tunay na kagalingan, hindi lang po yung kagalingan sa pisikal na karamdaman, kundi tayo po ay magkaroon ng buhay sa pamagitan ni Jesus Christ. So we are renewed. So mabago yung buhay po natin. Magkaroon po tayo ng bagong katauhan, bagong pagkatao dahil po sa Panginoon. Na yung dati po nating buhay na magulo, na mapapahamak, ngayon po buhay na kaloob ng Panginoon na may ugnayan sa Kanya. Amen. So ito po yung tunay na kagalingan. Complete. Amen. So totoo po, ibig po ng Panginoon tayo pagalingin sa ating karamdamang pisikal, pero may karamdaman din po na higit dapat na gumaling tayo. At yun nga po yung um, sakit na dulot ng kasalanan. Yan, na ang ibig po ng Panginoon na tayo po ay makalaya sa kasalanan. Yan, so yung kamandag ng kasalanan, yung takot sa kamatayan, gusto po niya rin tayong palayain po dito. Amen. So kaya yung nakaranas po ng pagpapagaling ng Panginoon, yung total healing, full restoration ng Panginoon. So may bagong buhay sa Kanya. Amen. So wala na yung takot, wala na yung pangamba, nandun na lang yung
tiwala sa Panginoon. Yan. At ano po yung ah, yung kailangan. So tayo nga po ay magtiwala, manalig sa Panginoon. Sabi sa Marcos 5:34, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Amen. So once you receive Jesus Christ, amen. So iwaksi mo na, ano man yung mga alalahanin mo. Amen. So maari pong hindi overnight. Yeah, so may pagkakataon, nag-struggle pa rin po tayo. So minsan na-overwhelm po tayo ng mga sitwasyon, ng mga alalahanin sa buhay. So turn your eyes to Jesus. So focus. So ituon mo lang po yung iyong mata sa Panginoon. Amen. At makita mo na nirestore ka na pala ng Panginoon. Binigyan ka na ng bagong pagkatao. So hindi ka nakasama sa mapapahama. Amen. Dahil nanalig ka kay Jesus Christ. Amen. So lahat po. Yan. So ginawa ng Panginoon. So yung ultimate sacrifice, ibinigay po ng Panginoon para tayo ay gumaling. Amen. Sabi sa Isaiah 53:5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Amen. So ganito rin po pinatunayan ng Panginoon kung paano po siya tunay na nagmamalasakit sa atin. So He endured. So the hardship, so the pain, so pati po yung kahiyan. So bagamat siya ay Diyos, so kataas-taasan, ngunit nagpakababa, namuhay bilang alipin at nanatiling tapat hanggang sa krus ng Kalbaryo nang tayo po magkaroon ng daan sa kaligtasan at tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman. Amen. So ang Panginoon na po yung umako nung parusa na dapat ay sa atin. Amen. So it's freely offered. So nandyan na po yung paanyaya ng Panginoon. Nandyan po yung kagalingan na ino-offer po ng Panginoon. Kailangan lang po nating magtiwala, manali sa Kanya. Sabi sa mga awit 32, sa iyo, Yahweh, aking Diyos, ako'y dumaing, at ako na may iyong pinagaling. Amen. So wala pong lumapit sa Panginoon, nagtiwala sa Panginoon na nabigo. Amen. So nandun po yung kagalingan, nandun po yung pagtugon ng Panginoon. Amen. At yung pong nararapat na tugon, so kung ito po'y naranasan na natin sa ating buhay, yung kagandahang daw po ng Diyos, yung pagpapagaling ng Panginoon, yung restoration ng Panginoon. So, yung pong binagong buhay, amen, ang necessary response naman po, yung tamang tugon, ay yung tayo ay maglingkod. Amen. So, ito po yung respond, ah, nararapat na respond po natin na nakaranas ng habag ng Panginoon. Amen. So, kamukha po nung biyenan ni Pedro, nung siya po ay pinagaling ng Panginoon. So, naglingkod siya sa Panginoon. So, sabi po sa ah, Mateo 8:15, hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon ang babae at naglingkod kay Jesus. So, yan po yung tamang response. Okay? Kung ikaw ay nakaranas ng paghipo, ng um, pagbabago ng Panginoon sa buhay mo, pagpapagaling. So yung tunay na bagong buhay, ah, yung tunay na renew, na restore. So nandun po yung pagtugon na maglingkod.
So yung ah, buhay na nagpapasalamat, yan. So yung kumikilala sa ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Ito po ay humahantong sa paglilingkod. Yan. So sa pagsunod sa Panginoon. Kasi po yung faith hindi lang po by words. So nandun din po yung paghakbang, pagsunod po natin sa Panginoon. So may action. Amen. So hindi lang po na tayo ay umupo, yan, so nakikinig lang po tayo, so nasisiyahan po tayo sa mga tinuturo po sa atin ng salita ng Diyos. Hindi lang po na yung nakakapakinig, yan. So kundi na doon yung tunay na response po sa Panginoon. So yung pananalig at yung buhay nga po na pananalig o pananampalataya may kalakip na gawa. Na hindi po pagkatapos na tayo ay pagalingin, ay balik na lang sa dati. So, o magtatago tayo. So, o mapapariwara ulit tayo. So, hindi po. Yung sabi nga rin po ng Panginoon. And so, sa pinagaling po niya, huwag ka nang magkasalang muli. Kundi baka mas masahol pa yung mangyari sa iyo. Amen. So, naranasan po natin yung pag-ibig ng Panginoon, yung habag ng Panginoon, yung pagpapagaling ng Panginoon. Ang tamang tugon po rito, tayo po sumunod sa Kanya. At yung sunod, bahagi po yan ng pagsamba. Yan, yung pagsamba, hindi lang po yung pag-awit, pagpalakpak, pagsayaw, pagdalo sa mga gawain. So, yung pong mismong pagsunod sa Panginoon, yan, so bahagi po yan, or obedience. Sabi nga, is better than sacrifice. So, naghahandog ka nga sa templo, nagtatights ka, nag-iika po, pero kulang ka naman sa pagsunod. So, kulang din yung pagsamba o pagkilala mo sa Panginoon. So, but to serve is to worship. At yung ibig nga po ng Panginoon, so tayo rin po maging daluyan ng pagpapala. So sa pamagitan po natin, so mas marami po yung makakilala sa Kanya. Sabi sa Mateo 8:14-15, so ito po yung nung hinawakan po ni Jesus Christ yung kamay ng babae, yung biyanan po ni Pedro, ito po ay gumaling, bumangon, at naglingkod kay Jesus. Amen. So nawa po, ito rin po yung maging tugon po natin. So, nandun po patuloy ang ibig po ng Panginoon. Maranasan po natin siya sa ating buhay. Amen. So, yung um, nagtiwala, kumilala, yan. Nandun po yung pagpapahayag. Amen. Nandun po yung you confess with your mouth. Okay, kung ano yung nasa puso. So, yan din po yung nararapat na pagtugon natin sa Panginoon. Amen. At nandun po yung paglilingkod. Sabi sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Kaya nga po yung pagsamba, hindi lang po yung mga ritual, hindi lang po yung mga activities na ginagawa po natin sa church. So ito po ay yung pag-aalay ng sarili sa Panginoon. Amen. So yung tayo po mismo, ang dinidesire ng Panginoon. So higit po sa mga ino-offer po natin o yung nagagawa po natin, tayo po mismo. Okay? So gusto po ng Panginoon, ibigay po natin yung buhay natin sa Kanya. So, maaring part po nun yung mga ginagawa na po natin ngayon. So, kung halimbawa, kung ikaw ay naglilingkod sa ministry, sa pamilya, sa mga nangangailangan, ginagamit mo yung mga kaloob na spiritual, so para sa ikabubuti ng iba. So, bahagi po yan nung pag-aalay ng sarili. So, pag sinabi po kasi yung sarili, lahat po yun sa atin, di ba?
yung lakas mo, yung resources mo, yan, yung mga lahat po, ibigay po natin. At hindi po kalugihan sa atin. So higit yung pakinabang ng nag-aalay ng buhay para sa Panginoon. Sabi nga po ng Panginoon, yung naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ang mawawalan nito. Ngunit ang nag-aalay ng kanyang buhay para sa akin ang magkakamit nito. Amen. So yun po yung tunay na daan ng buhay. Hindi po natin kayang ingatan yung buhay po natin, pangalagaan yung ating sarili. Ang Panginoon lang po yung makapag-iingat sa atin. Kaya pagkatiwala po natin sa Kanya yung ating buhay. Kaya po, para po yung kagalingan, so talaga pong maging tunay na pagpapala sa bawat isa, ito po yung maging tugon po natin. Amen. So pati po yung iba pa pong mga pagpapala na tinatanggap po natin sa Panginoon. So dapat po natin po yung pagpapasalamat po natin. So pagkilala na hindi po ito dumating sa atin dahil sa ating mga gawa. So ito po ay dahil sa habag pag-ibig ng Panginoon. So sabi sa 1 Pedro 4:10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. So ito po yung tamang response. Amen. So sa nakaranas ng habag, ng pag-ibig, ng kagandahang loob ng Panginoon. Yan. At kasama po sa tinanggap po natin sa Kanya, yung mga kaloob ng Espiritu Santo na magagamit po natin para tayo ay makapaglingkod. Amen. Kaya po yung kakayanan at maging yung desire na makapaglingkod sa Panginoon, ito po ay biyaya. So mula po yan sa Panginoon. At tayo po mismo yung dapat na mag-decide. Yan. So kung paano pong hindi tayo makapag-decide para sa ibang tao, so maging sa mga kapamilya po natin. So they also need to decide on their own. Ganon din po sa atin. Yan. So tayo po, kailangan po tayo po mismo yung mag-decide na mag-alay ng sarili sa Panginoon. So una, yung tanggapin siya bilang Panginoon, tagapagligtas, anak ng Diyos na buhay. So personal po yung pag-receive ng salvation. So tanggapin po natin yung ino-offer ni Jesus Christ. So ganun din po yung pagsunod, yung pag-decide na sumamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. So tayo po, personal yung dapat na mag-decide. Sabi si Josue po, yan, so hinarap po niya yung mga kababayan po niya, bayang Israel. So alam po ni Josue, hindi niya kayang siya lang o siya yung magdidesisyon para sa kanila. Kaya tinapat po niya yung mga tao, yung mga kababayan po niya. Sabi po niya sa Josue 24:15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Amen? So, nag-decide si Josue. Hindi man siya makapag-decide para doon sa kanyang mga kababayan, pero nag-decide po siya. Me and my house will serve the Lord. Amen. So, tayo po, ano po yung decision po natin? So, after we are being touched by grace, so naranasan po natin yung habag, yung pahinuhod ng Panginoon, lahat ginawa po niya para po tayo makakilala sa Kanya, lumapit sa Kanya. Ang tanong, ano po yung ating tugon? Tayo po na pinagaling, tayo po na inihaon sa ating pong kalagayan, sa kahirapan. So anumang pong bigatin, tayo po ay tinulungan ng Panginoon. Inihaon. No? So ni-restore. Binigyan ng bagong buhay at pagkatao.
ano po yung ating tugon? Yan, sabi ni Josue, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kayawi kami maglilingkod. We will serve the Lord. Amen? So, napakahalaga po. So, kung hindi pa po natin pinatutuloy ang Panginoon, so patuloy po yung paanyaya. So, mapalad po tayo. Tayo po ay nasa panahon ng biyaya. So, nandyan po yung pagkakataon. At ngayon, yung araw ng pagliligtas. Amen. So, nandun po ang Panginoon na kung ating pong pagbubuksan, siya'y makakasalo po nating kakain. Amen. At hindi po kalugihan para sa atin. So nakita po natin na ng Panginoon pumunta sa tahanan nila Pedro. Ano po yung nangyari? Gumawa po siya ng himala ng pagpapagaling. Bakit po? Dahil nandun po yung kanyang malasakit para sa atin. Siya po na nakakaunawa ng ating po mga personal struggle, ng ating mga bigatin, alalahanin, at anumang uri ng karamdaman. At nandun po yung paghipo ng Panginoon. Ibig niya pong pakita sa atin na bukod sa kaya po niya tayong pagalingin, ay ibig po niya. Yan, kaya nga po ginawa po niya yung lahat. So from the comfort of heaven, naparito po ang Panginoon, nakipamayan po sa atin para ipakita po sa atin yung kanyang pag-ibig. So ito po yung paghipo ng Panginoon sa atin na maaari pong sa pagkakataon po na ito ay sa pamagitan po ng kanyang mga salita. So tayo po ay inihipo ng Panginoon, nangungusap po sa atin ng Panginoon dahil ibig po niya para nasa po natin yung kanyang pagpapagaling. At yung kagalingan ng Panginoon, so ito po ay complete. Yung restored life. So tayo po ay mabago. So hindi lang po mawala yung karamdaman, kundi magkaroon ng buhay na may kaugnayan sa Panginoon. At yung tunay po na buhay na nabago, ito po ang um, papunta po ito sa paglilingkod. So yung pagsunod sa Panginoon. So sabi nga po ng Panginoon, humayo kayo. Gawin yung alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng mga bansa. Amen. So yung paghipo po ng Panginoon, to restore you, to change you, to give you a purpose. Yan. So kasi po yung healing, yan. So healing is not only for comfort, but for a purpose. Yan. So ang Panginoon po, bakit ibig po niya tayong gumaling? So hindi lang po para magaanan po tayo, yan, gumanda yung pakiramdam po natin. Gusto po niya mabago yung buhay po natin. Maranasan po natin yung buhay na may kaugnayan sa Kanya. Amen? So kaya po yung challenge. Yan. So sa bawat isa. So patuloyin po natin sa ating buhay si Jesus Christ. Siya na nakakita ng ating pangailangan. Hayaan po natin na kumilos ang Panginoon sa buhay po natin. So be touched by His hands. Be healed in Jesus' name. So He may restore us fully. Natunay po na yung pagbabago mangyari po sa atin. So, maaring na-try na po natin by our own effort. So, gusto po natin baguhin yung ating sarili. Gusto natin baguhin yung ating sitwasyon. Ang Panginoon lang po yung tunay na makapagbabago sa bawat isa. At yung binagong buhay, yung buhay na nasa Panginoon, ito po yung buhay na naglilingkod. Yan. So, hindi po ang purpose ay para po mas tumanggap. Yan. So, kaya ka naglilingkod kasi inisip mo ano yung mga reward yung tatanggapin mo. Hindi po. It's out of gratitude. Yan. So, hindi ka naglilingkod para maligtas. Naglilingkod ka dahil ikaw ay niligtas ng Panginoon. Amen. So, bilang pagpapasalamat sa Kanya. Amen. At yung kakailanganin naman po natin para maglingkod, ang Panginoon din po ang nagpo-provide. Okay. So, tingnan po natin ano po yung mga bigatin po natin, ano yung mga alalahanin po natin. So, ito po yung pagkakataon po natin. Maaari po tayong lumapit sa Panginoon.
sa pamagitan po ng pananalangin. At yung ibig nga po ng Panginoon, sabi, kung mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, yan, at manalangin ka sa Ama, sa Diyos Ama na hindi yung nakakakita ng ginagawa mo ng lihim. So yung silid po, ito po yung ating puso. So pray from the heart. So talaga pong suko po natin lahat sa Panginoon. Ano man po itong bigatin, ano man po itong mga alalahanin. Sama po tayong manalangin. Lord, praise you Lord, sa lahat po Ama, sa pagkakataon po na ito, nakapakinig po kami ng inyong mga salita. Sa ginawa niyo pong pagpapagaling sa biyenan ni Peter, Panginoon. Salamat po sa mga mensahe na itinuro niyo po sa amin na higit po doon sa kagalingan pisikal na gumanda yung pakiramdam. Ang gusto niyo po, Panginoon, yung buhay po namin ma-restore, mabago, maging yung anak at anak magpakailanman na maligtas sa kamatayan, tiyak na kapahamakan at magkaroon ng buhay na hantong sa langit at buhay na kasiyasiya. Sa lahat po, Ama, dahil yung hindi magagawa ng tao, hindi po namin magagawa, ay kayo na po yung gumawa, Panginoon, nag-ako ng parusa na para sa amin, Panginoon, at nagbayad. At yung ginawa nyo ay complete, total. Kaya yung tinanggap po namin na restoration is also complete, Panginoon. At bagamat maring may mga struggle kami naranasan, may mga pagsubok, Panginoon, pero pinakita niyo, Panginoon, na pag kayo yung kasakasama po namin, so hindi po kami kailangang matakot, mangamba, dahil nandun po yung gabay nyo, yung malasakit nyo sa bawat isa. At ang ibig nyo nga po, Panginoon, kung kami ay nabibigatan o yung sugatan, Panginoon, makasumpong po kami ng kagalingan, ng kapahingan sa piling nyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Ama, kayo po yung patuloy na magpala sa lahat po ng naabot ng live streaming po na ito. At yung mga napakinggan po nilang salita ay patuloy na humipo sa kanila na ito po ay hindi lang po salita kundi buhay, makapangyarihan at nagagawa ang inyong nasa. Sa lahat po, Ama, minsan pa sa inyo na po namin ibinabalik yung pinakamataas na pagsamba, pagdakila na tanging isa lamang in Jesus' mighty name. Amen. So, salamat po sa pakikinig. So, yung pong mga personal struggle po natin, hindi na po natin kailangan na ah, yung dalhin ng mag-isa. Yung sabi nga ng Panginoon, come to me who are heavily burdened. Put your yoke upon me and I will give you rest. Amen. So yung mabigat po na dalhin, so isuko po natin sa Panginoon. Yung ibibigay po niya sa atin, yung magaang dalhin. Amen. So bakit po? Dahil po nando po yung malasakit, yung ah, pag-unawa ng Panginoon. Yan. So patuloy po nating isuko yung ating sarili sa Kanya. Amen. At nawa po sa mga susunod pa ay makasama po namin kayo yan, sa ating pong sama-samang pagsamba. Yan. So ito pong ating gawain every midweek. Yan. So ito po ay tulong spiritual para sa bawat isa na tayo po ay sama-samang lumago sa pag-unawa at pagkakilala sa ating Panginoon. At ito po ay maging daan para po tayo ay maglingkod na yung tamang response sa grace na tinatanggap po natin mula sa Panginoon. Yan, pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless us all. Amen. Praise the Lord. Naway, ang salita ng Diyos na ating narinig ngayong gabi ay hindi lamang manatili sa ating pandinig, kundi bumaba sa ating puso at magbunga sa ating buhay at ishare natin ang kanyang mensahe. Isabuhay natin ito at ipahayag sa iba sapagkat ang tunay na pakikinig sa salita ng Diyos ay nasusukat sa ating pagsunod.
Inaanyayahan po namin kayong muli na makibahagi sa ating midweek fellowship sa ganitong oras, 6 p.m. to 8 p.m. tuwing Miyerkules, at ang youth fellowship sa mula 5 p.m. to 6:30 p.m. every Saturday, at ang Sunday fellowship mula 9 a.m. to 11 a.m. at sa hapon naman po 2 p.m. to 4 p.m. Ang tema po ng community natin, pastor natin, mahal natin. Community natin, ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. Ang tema ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. Minsan po purihin natin ating Panginoon. God bless us all.